Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. No? So today, nakikita nyo naman po sa ating title na I would like to share some of the people, no, or the perfume content creators sa YouTube na I would say hinahangaan ko or tinitingala ko, pinapanood ko, mga trusted noses ko, and those content creators na masasabi kong malaki po ang naging tulong sa akin, no, sa perfume journey ko in general, no. But before we go there, no, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung scent of the day ko. My scent of the day is, ayun, no, scent of the day is called Cigar Royale by The Boar Grooming Co. Shout out Sir Eman Ibita, the perfumer, the owner, no. Shout out to your team, no. Ayaw kong magbigay ng any details dito kasi gusto ko siyang i-review in detail, no. Hintayin nyo po yan, guys, no. I'll be reviewing again local brands, no. Siguro konting teaser, so ito re-review ko to very soon, no. Isa pa po na i-review ko is SNL's perfumes, no. So this is a new brand, no, na perfume brand na based dito sa Baguio. So this is my support, no, sa brand na ito. Hintayin po natin, guys, no. I'll be uploading yung mga videos niyan. So ayun, scent of the day is Cigar Royale, no. This is one of the newest release ng The Boar Grooming Co, no. Also, if you have tried yung Salted Caramel Dream, no, if I'm not mistaken, yan pa po yung isa, no. At meron pa pong i-release pa ang The Boar Grooming Co, no. Hintayin po natin yan, no. So yun, yung content nito, I'll be uploading soon, no. So ayun, balik tayo sa usapang YouTube perfume content creators, no. So one of the topics, no, na siguro ilang beses na nating na-encounter, no, sa frag community, even ako po, maraming beses na rin akong natanong, sino ba yung mga perfume content creators na hinahangaan mo or madalas mong panoorin? Kasi ano yan isa rin naman yan sa way, no, para ma-help natin, lalo po yung mga nagsisimula, of course, na somehow maging guidance sa kanila, no, na ito yung pinapanood kong mga content creators, so pwede mo siyang panoorin, no, lalo sa content na ganito or mga contents, no, na tingin natin makatulong sa tao. And of course, no, speaking of makatulong, ang perfume content creators, no, ay malaki pang tulong sa atin. That's the reality, no. And meron tayong mga preferences, hindi po ba? Meron po tayong mga talagang pinapanood sa pagkadami-dami ng mga content creators dati na siguro hindi na nagtutuloy, or mga content creators na ngayon ay napapanood pa rin natin, even po yung mga dumadagdag, mga bagong content creators na nakikita natin. Ako personally, I consider myself din, no, as one of those people na nag-aspire na mag-share sa inyo ng passion, ng knowledge, at somehow makatulong, no, yung desire to help sa fragrance community, no. So anyway, yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, guys, no. And of course, no, speaking of preference, meron tayong preferences may mga style tayong gusto ng perfume content creators, no. Hindi lang naman sa perfume, lahat naman ng topic under the sun, no, lalo when it comes to collection, meron tayong mga preferred na mga style, hindi po ba, yung gaano ba katagal, no. Gusto marami may gusto mabilisan lang ako personally matagal akong mag-review kasi nagkukwento pa ako, ang dami ko pa sinasabi. Pero yun, marami sa atin gusto mabilisan lang, gusto nakalist, no, ayaw masyado yung history kasi totoo nga naman, no, it tends to be boring, hindi po ba? Iba-iba yung style natin, no, iba-iba yung gusto natin. And ako personally, yun nga, yung i-share ko sa inyo ngayon, of course, no, gusto ko yung mga style nila, gusto ko yung halimbawa, for example, yung nagbibigay ng history, gusto ko yung collection nila, and how they affect me. Hindi lang po as a frag head, hindi lang po yung fragrance journey ko, but of course, again, no,
as a starting na perfume content creator myself, ito po yung mga nakikita kong nakatulong or nakakatulong sa akin. Well, madami po yan, pero gusto ko lang mag-share ng ilan sa time na ito. And disclaimer, note lang guys, to avoid any form of issue, no? I chose na yung mga international lang, puro international lang po ito na gusto kong i-share sa inyo. And sa YouTube lang muna. Of course, marami pa po sa TikTok, sa Instagram na gumagawa din ng content, even sa form po ng posts sa Facebook, no? Pero number one, I chose na international muna. But that doesn't mean na wala akong gusto local. May mga gusto din po akong local, no? And siguro in the future, no, gusto ko ring mag-share, no, ng mga pinapanood ko locally, no? Pero yun nga, to avoid comparisons lalo sa local fragrance community, international muna. Number two, dahil marami po ang nagko-content, no? Halimbawa sa TikTok pa lang ang dami na, no? Kaya I chose na mag-stick muna sa YouTube, no? So yun, no, without further ado, no, here are my trusted noses or my trusted na YouTube perfume content creator. So before we go doon po sa top 3 ko, actually top 3 lang naman, tatlo lang naman yung talagang I would say gustong gusto ko, no? Pero siguro very quickly, special mentions. Number 1 is Universal Fragrances. Hindi pa to matagal, siguro parang same kami ng time na nag-start, no? Parang more than a year pa lang, no? Mainly Universal Fragrances, mainly nagustuhan ko siya dahil sa collection niya na pareho kami, no? Favorite brand niya rin is Amouage, no? Pero he also reviews Bond Number 9, no? I believe yan yung isa sa gusto niya ring house, no? Pero mainly because of Amouage, no? And nagustuhan ko yung comparison niya ng Overture Man ng Amouage, no? Yung old batch, no, and the new magnetic batch, no? So isa yun, no, sa nag-hook sa akin. Number 2 na special mention is called Persolace Perfumes. Actually, matagal na to, Persolace, no? Basically, the knowledge and the elegance sa pagre-review, no? And you would see the grace, no? Ang galing lang, no? Isa yun sa nakaka-hook sa akin yung elegance ng pagre-review, and hindi lang basta elegante, pero he knows what he's saying, no? I believe yung isa sa gusto kong review niya was his review sa interlude line, no, ng Amouage, no? And isa pa sigurong review ay yung binigay niyang thoughts niya sa Orom at sa Cobra ng Bulgari, no? But yeah, Persolace Perfumes, no, hindi ko alam kung nag-upload pa siya ngayon, pero isa to sa mga matatagal ng content creators. Number 3 is Joy Amin, no? Joy Amin, no, from Bangladesh, no? Naka-communicate ko na rito personally. Joy Amin, no, isa sa nagustuhan ko sa kanya, napaka-interactive niya, no? Hindi siya snob, no? Gusto ko siya, no, kasi ilang beses na rin na may mga tanong ako sa kanya, even may time na nagpaalam ako sa kanya na I'll be using one of his thoughts sa isang content ko before, no? But yeah, Joy Amin, yun, tsaka gusto ko rin sa kanya, straightforward siya sa content niya, and simple lang siya, pero hindi siya yung simple na nagano lang, no, nagsasabi lang ng performance, nagsasabi lang ng notes. Hindi lang siya ganun, eh. He knows the history, nagkukwento rin siya ng experience sa perfume, no? So isa rin yun sa gusto ko, na kinukwento nila yung personal experience nila sa perfume. Kasi to be honest, may mga perfume content creators kasi na lang, puro hype lang, dahil siguro binayaran sila, siguro may kapalit, no? Kaya wala kang marinig na negatibo. Si Joy Amin kasi para kang nakipagkwentuhan lang sa barkada mo, no, na halimbawa sa mga sniff sessions, no, may
may makausap kang frog head tapos ipapamoy mo sa kanya isang perfume. Tapos ikukwento mo lang sa kanya experience mo, tapos siya magkukwento ng experience niya dun sa frog. Parang ganun parang ganun yung feels kay Joy Amin. So yun, isa din, hindi siya takot na magbigay ng opinions niya. So Joy Amin, and isa pa po ay Seldomly Often. Ewan ko po kung nakikita nyo to. Actually, this is one of my newest discovery sa mga perfume content creator sa YouTube. Shout out kay Sir Benedict and Sir Marlon. Sila po yung nagsabi sa akin ito, Seldomly Often, Hindi rin siya takot magbigay ng opinions niya, isa sa mga pinanood ko sa kanya was his thoughts sa King Blue ng Amouage, and sa Layton, kasi same ng perfumer yun binigay niya yung thoughts niya doon, and yun, nagustuhan ko siya kasi hindi siya takot magbigay ng opinions niya, even the negative na opinions niya about the perfume, So number 4, at isa pa pong the last special mention, matagal na rin to na nagko-content, Justin Copeland, honest din siya sa opinions niya, gusto ko yun sa kanya, actually 2 years ago, una kong napanood si Justin Copeland, medyo na-offend pa ako kasi he roasted, ang dami niyang sinabing negative, I would say, sa favorite na house ko back then, yung Azaro, lalo po yung Wanted Light. Talagang ni-roast niya pambira. Nasaktan ako doon, pero pinanood ko ng pinanood yun, and I realized na may point yung sinasabi niya. So yung honesty na yun. So anyway, yun yung special mentions. Magme-mention lang po ako ng 3 na favorite ko, I would say, siguro aside from this top 3, and yung special mentions, may iba pa naman ako mga gusto, but again, ito yung I would say top 3 ko na madalas kong panoorin, mga trusted noses ko. Ito yung mga YouTube perfume content creators na masasabi kong siguro in some way or another, siguro may mga style ako na na-pattern sa kanila, or siguro I aspire also na kahit konti may makuha dun sa style nila, but again, as a content creator, dapat may uniqueness ka, dapat may originality ka, but of course, meron tayong mga inspiration to help us, in our niche, kumbaga, in our perfume content creating, or even content creating in general. So top 3. The third one is called yung channel na AC Smells Good, I don't know if he is Indian, but yeah, AC Smells Good, the collection, yung elegance, mambihira, napaka-elegante niya. Nagre-review lang siya sa office niya, or living room niya. Napaka-elegant, this is someone, even sa pananamit, this is someone na you would say na he takes his craft seriously, and of course the collection, yung collection niya kasi, nagustuhan ko yung collection niya kasi aside from the House of Amouage, marami pa po doon sa collection niya yung I would say ina-eye ko. Halimbawa yung meron siyang perfumes under Naomi Goodsir or Rania J, Les Indemodab, to name a few, so I like the collection of AC, and siguro yung pinaka nakahook sa akin is his knowledge, he knows the history, he knows what he is saying, and of course, sinishare niya yung experience niya, siguro one of the perfumes, na parang I would say introduction ko kay AC Smells Good is his review sa frag na to, this is called Goldman by the House of Amouage, so gustong-gusto ko yung review niya dito, pambihira. Siguro I would say the best review na napanood ko ng Goldman, so AC Smells Good, number 3. And number 2 is called Robes 08, so Robes 08, balbas sarado yun, Robes 08 since 2015, I believe, or
16 thereabouts, gumagawa na siya ng content sa pabango, no? So isa sa mga OG, no, along with Brooklyn Fragrance Lovers, for example, no? So Rob So 8, also the passion sa perfumery, no, yung knowledge, and of course the collection, no, and isa sa nagustuhan kay Rob So 8, yung honesty, no, napaka-honest ni Rob So 8. Napanood nyo po ba yung content para po sa mga nakaka-subaybay kay Rob So 8? Siguro you've seen his review, no, or yung content niya last month about the state of the frag community. Basically, no, he exposed people, no, parang itong mga content creators na to, allegedly, no, may mga tactics sila, no, to convince people to buy, no, na binabayaran sila ng big designer, even niche brands, no. So may interview pa siya diyan, no. Marami siyang naging interview about that, no, along with other content creators. Pero yung ganong honesty, no, and siguro isa sa mga nagustuhan ko kay Rob So 8, no, was his comparison and review of interlude line, no, especially interlude 53. Meron siyang samples na content, no, and yung content na yun, no, parang mga first impressions. Gusto ko yun, isa yun sa gusto ko sa content ni Rob So 8, no. So number 2, Rob So 8, no, and yung siguro masasabi kong favorite ko, no, sa ngayon, no, ito yung I would say isa sa talagang hinahangaan ko, isa sa trusted na nose ko, no. Ang dami nitong nabudol sa akin, lalo sa vintage, no, lalo sa vintage frags, no. I would say ito rin yung nakabudol sa akin talaga, yung naging entrance ko lalo last year, no, sa vintage, no. So this content creator, he is Ramsey, no, Ramsey the goat, no. So Ramsey, no, the only perfume content creator I know na halos lahat ng video niya hindi bababa ng 30 minutes, no. Meron pa siyang mga videos pambihira na umaabot ng 2 hours, no, or close to 2 hours pambihira, no. He's just talking. Definitely not for all, no. Kasi not for most actually, kasi sanay tayo sa mabilisan lang na contents. Actually, itong klase ng pagre-review ko, matagal na to, masyado na tong matagal, no. And nagkukwento lang yun, no. And si Ramsey, no, hindi pa siya ma-visual aids, no, ma-effect sa videos niya. Talagang pinapakita lang yung perfume, kukwento siya. So yun, grabe, no. I respect Ramsey, no, his passion sa community, his passion sa fragrances, yung experience pambihira, yung history, doon ako talagang nahook kay Ramsey, yung knowledge na yun, no? Gustong-gusto ko yung delivery niya, yung pagkukwento niya, how he informs, how he gives, yun, yung history ng perfume, no, and the house, no, and yung opinion niya, no, si Ramsey, I would say, isa siya sa, if not sa yung pinaka-opinionated na taong kilala ko sa fragrance community, no. Hindi siya takot din na magbigay ng opinion niya, even brutal honesty, no. To be honest, no, as much as I love Ramsey, may mga content pa siya na I would say na hindi ako super agree, no. Pero yeah, that's one thing I love about Ramsey, no, yung pagiging honest niya. But yeah, yun yung top 3, no. So lalagay natin yung links ng channel nila below, no, and if you want to check them out, no, and see if yung ginagawa nila it's right up your alley, no, you could go watch yung mga content creators na yun. So gusto ko tong tapusin, guys, no, with I would say some advices na gusto kong ibigay
sa panunood, sa paghanga ng content creators, no? Hindi lang po sa YouTube, sa lahat ng platforms. Number one, huwag kang magpapadala sa hype, no? Ang problema kasi sa community natin, no, ang dami nag-hype, ang daming content creator na this is the best ganito na na-try ko, this is the best tobacco perfume na na-try ko. Take note guys, no, the frag community, this passion, no, basically this is subjective, no. Kahit ano pang i-hype nila, no, halimbawa, no, bigyan ko yung example, Born in Roma Intense, no, ng Valentino, no, or halimbawa, Stronger With You Intensely ng Emporio Armani. Ano pa ba yung hina-hype ngayon, no? Yung pag-hype ulit sa 9pm ng Afnan, no? To name a few. No? Ang daming bumibili ng mga yan, pamira. And you find out na hindi pala para sa'yo, no? Nadala ka lang ng hype, no? Ayaw mo lang aminin sa sarili mo. Nadala ka ng hype, no? Kasi yung mga trusted mo na noses, no? Hinipe nila eh. The best na ganito, the best na summer fragrance, the best na vanilla forward frag. Ang daming hina-hype, no? And sometimes you ride the hype train at you find yourself na bakit ako nandito, no? Bakit ko to binili? Bakit ako nag-spend ng money dito, no? Halimbawa 9pm, hindi naman siya sobrang kamahalan, hindi po ba? Pero marami po ang nasa frag game na students, no, and you spend, no, nag-iipon ka para sa isang perfume na pagdating sa'yo, you find out hindi to para sa akin. For me, that's disappointing, that's devastating. Syempre, na-hype ka eh, hinipe ka ng favorite perfume content creator mo or friends mo sa community, no, nag-ipon ka, no, ng baon mo, ng allowance mo, naghintay ka pa ng shipping sa'yo, no? Pagdating sa'yo, pambira, ayaw mo pala, no? So, that's number one, huwag kang magpapadala sa hype, subjective pong frag game, no? Number two, na advice, wag po tayong maging slave, no, or alipin ng opinion. Mag-discover ka din, bro, no? Wag kang maging slave ng opinion ng favorite content creator mo. Well, content creator, no, lahat po kami na nagko-content, kung patagal man yan o bago, lahat po kami, ang job namin is to guide, no, to help somehow, to give you information about a certain perfume, etc. Pero hindi namin trabaho, no, dapat hindi namin trabaho, no, na nagawin kayong alipin ng mga opinion namin, no, kasi minsan tayo dahil favorite natin, no, hindi na ako babanggit ng kung sino-sino, dahil favorite natin si ganito, yung list niya, no, or yung mga gusto niyang perfumes, even yung number ng sprays na ginagawa niya at kung saan, sinusunod mo, no, at pag may hindi ka nasunod na kahit isang spray, no, sa bato, no, you feel disappointed. Pambihira, mag-discover ka rin, no? Again, this is a subjective game. This is meant to be enjoyed, no? Pambihira, alipin ka na nga sa maraming bagay, no? Marami ka nang sinusunod ng mga bagay-bagay sa buhay mo. And yung frag game na supposedly in-enjoy mo, you find out na slave ka pa rin ng opinions ng iba, no? We have to decide, we have to not only decide, no, parang heavy yung term, no, we have to enjoy the game. Yun na lang, you have to enjoy the game. Discover mo rin, mag-discover ka rin, no. Of course, wala pong masama na kunin mo yung opinion ng iba, lalo ng favorite content creator mo, pero wag mong gawing Diyos yung opinion nila. Wag mong i-take as is, no. Always take every opinion with a grain of salt, no. Hindi po lahat yan ay totoo sa'yo, no? Totoo sa kanila siguro na ito yung the best na ganitong na-try nila, no? Ako, personally, may mga times na sinasabi ko, this would be the best tobacco forward frag that I have tried, no? But that's personal, no? Hindi ibig sabihin na dahil ito yung pinakagusto ko sa ganitong category, magustuhan nyo rin, personally. Again, the subjectivity of the game. So, wag kang maging slave ng opinion ng iba. And the last one, number 3,
don't stick, no, sa akin lang naman to guys, no, don't stick sa mga perfume contents or content creators na ang puro content ay puro list, paikot-ikot na listahan, ang topic puro ano yung mga beast mode na mga perfumes, ano yung mga perfumes na panty droppers, pambira. No, wag kayong mag-stick sa ganun, personally lang, no, baka may magalit sa akin, baka may ma-offend. Wag kayong mag-stick doon sa mga content creators na magaling lang sa budulan, no, pero wala namang value na ina-add sa fragrance journey ninyo. No, personally, no, look for content creators. Wala namang masama sa list, no. Ang sinasabi ko lang, look for content creators na mag-a-add ng value sa journey ninyo, no. Mag-a-add ng value sa frag game, no, and in general sa frag community, no. So look for content creators na alam yung sinasabi nila, no, na passionate, alam mong passionate sa sinasabi nila, and of course yung nandun yung humility, nandun yung desire to share that passion and to learn, no. So yun lang guys, no, napahaba na naman tayo, no. If you find this content helpful and interesting, please do consider liking, sharing, and subscribing. And guys, no, kung gusto nyo ring mag-share, no, I also would like to know, interested po akong malaman kung sino po yung mga favorite ninyong content creator. So, yun lamang po, at maraming salamat po. Ingat po kayo.